May napansin ka ba sa totoong buhay? Hindi laging yung pinakamaingay ang siyang pinaka-attractive sa babae. Hindi rin yung pinaka-nagyayabang. Hindi yung pinaka-nagpapakitang gilas. Hindi yung pinaka-trying hard. Sa katunayan, kadalasan, kabaliktaran. Yung lalaking tahimik lang. Yung lalaking kalmado. Yung lalaking parang walang kailangang patunayan. At ang tanong, bakit mas na-attract ang babae sa lalaking hindi nagpapakitang gilas? Hindi ba dapat mas attractive yung lalaking pinapakita lahat ng achievements niya, yung lalaking pinapakita na kaya niya, yung lalaking obvious na impressive? Pero bakit sa totoong buhay, mas madalas piliin ng babae yung lalaking hindi obvious na nagpapa-impress? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychological, emotional, at evolutionary reasons kung bakit ito nangyayari. At mas importante, matututunan mo kung paano ito i-apply sa sarili mo. Hindi para magpanggap, kundi para maging tunay na lalaking may natural na presence. Ang pinakaunang katotohanan, attraction is mostly subconscious. Unang kailangan mong maintindihan. Attraction is not logical. Hindi ito checklist. Hindi ito job interview. Hindi ito tungkol sa sino ang may mas maraming achievements. Attraction is emotional. At mas malalim pa doon, subconscious. Hindi conscious decision ng babae na sabihin, pipiliin ko ito kasi hindi siya nagpapakitang gilas. Hindi ganoon ang nangyayari. Ang nangyayari, may nararamdaman siyang kakaiba sa lalaking iyon. At kadalasan hindi niya kayang i-explain kung bakit. At dito pumapasok ang unang dahilan kung bakit mas attractive ang lalaking hindi nagpapakitang gilas, because he signals confidence. Without saying anything, ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay walang kailangang patunayan. Ito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang lalaking laging nagpapakitang gilas, kadalasan may sinusubukan siyang patunayan, at ang subconscious ng babae napapansin ito agad, hindi consciously, pero nararamdaman niya. Halimbawa, may dalawang lalaki. Yung unang lalaki lagi niyang sinasabi, alam mo, manager na ako ngayon. Malaki na sweldo ko, marami akong investments. Habang nagsasalita siya, halatang gusto niyang ma-impress yung babae. Ngayon yung pangalawang lalaki, hindi niya binabanggit ang trabaho niya. Maliban kung tanungin siya, hindi niya binabanggit ang achievements niya, maliban kung relevant sa conversation. Pero kalmado siya, relaxed siya. Hindi siya trying hard. Sa subconscious level, ang signal na binibigay ng dalawang lalaking ito ay magkaiba. Yung una, ang signal ay, I need your approval. Yung pangalawa, ang signal ay, I am already secure with myself. At para sa babae, ang second signal ay mas attractive. Hindi dahil mas mayaman siya, hindi dahil mas successful siya, kundi dahil sa emotional signal ng security. True confidence is quiet. May isang universal truth tungkol sa confidence. Ang tunay na confidence, tahimik. Ang insecurity, maingay. Kapag ang lalaki ay tunay na confident, hindi niya kailangang ipaalam sa lahat. Hindi niya kailangang patunayan. Hindi niya kailangang magbenta ng sarili niya dahil alam niya na ang value niya ay hindi nakadepende sa validation ng iba. Halimbawa sa real life, isipin mo yung isang lalaki na physically fit. Talagang fit siya. Malakas katawan niya. Hindi niya kailangang mag-flex araw-araw. Hindi niya kailangang ipaalam sa lahat. Makikita na lang. Mapapansin na lang. Ngayon isipin mo yung lalaking hindi naman talaga confident sa katawan niya. Mas malaki ang chance na siya yung laging nagpo-post, laging nagbabanggit, laging nagre-refer sa sarili niya. Hindi dahil mas confident siya, kundi dahil kailangan niya ng reassurance. At ang subconscious ng babae, nararamdaman ng difference na ito. Women are attracted to emotional stability. Ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan. Ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay kadalasang kalmado. Hindi siya reactive. Hindi siya naghahabol ng attention. At ito ay nagsignal ng emotional stability. Sa psychology, emotional stability is one of the strongest attraction triggers. Bakit? Dahil ang emotional stability ay nagsignal ng safety. Hindi physical safety lang, emotional safety. Predictability, strength. Isipin mo ang dalawang senaryo. Scenario 1, may lalaking laging naghahanap ng validation. Kapag hindi siya napansin, nagiging insecure siya. Kapag hindi siya na-replyan agad, nagiging needy siya. Scenario 2, may lalaking kalmado lang.
Hindi siya affected kung may delay ang reply. Hindi siya naghahabol ng attention. Hindi siya nagiging emotional kapag walang validation. Sa subconscious level, ang pangalawang lalaki ay mas stable at ang stability ay attractive. Hindi dramatic, hindi flashy, pero powerful. The law of scarcity. Ang hindi madaling ma-impress ay mas attractive. May psychological principle na tinatawag na scarcity. Ang mga bagay na hindi madaling makuha, mas valuable. Kapag ang lalaki ay laging nagpapakitang gilas, parang sinasabi niya, I am trying to earn your approval. Pero kapag ang lalaki ay kalmado lang, hindi trying hard, ang subconscious signal ay, his approval is not easily given. At ang human psychology ay natural na naa-attract sa ganitong dynamic. Halimbawa sa totoong buhay, kapag ang isang lalaki ay sobrang eager agad, sobrang bilis mag-compliment, sobrang bilis mag-invest emotionally, minsan nababawasan ang attraction. Hindi dahil may mali sa pagiging mabait, kundi dahil nawawala ang sense of challenge. Samantalang ang lalaking composed lang, respectful pero hindi desperate, present pero hindi needy. Ang presence niya ay mas impactful, hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa hindi niya ginagawa. Ang mystery ay mas attractive kaysa sa obvious. May isang bagay na hindi madalas sinasabi, pero makikita mo sa totoong buhay. People are more attracted to what they slowly discover, kaysa sa what is immediately revealed. Kapag ang lalaki ay laging nagpapakitang gilas, parang ibinibigay niya agad ang lahat ng impormasyon. Self-control is one of the most attractive traits. Ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay kadalasang may self-control. Hindi siya impulsive. Hindi siya controlled ng emotions niya. Hindi siya controlled ng need for validation. At ang self-control ay isang sign ng strength. Hindi loud strength, quiet strength. Halimbawa sa isang social setting, may group conversation. May lalaking laging sumisingit para magkwento tungkol sa sarili niya. Laging gustong maging center of attention. Ngayon may isa pang lalaki. Tahimik lang siya. Nakikinig siya. Kapag nagsalita siya, relevant. Hindi siya nagsasalita para lang mapansin. Nagsasalita siya kapag may value ang sasabihin niya. Sa ganitong dynamic, mas nagiging impactful ang presence niya dahil hindi siya naghahanap ng attention at paradoxically siya ang mas napapansin. Ito ang power ng restraint. Ito ang power ng controlled presence. Ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay may sariling mundo. Isa ito sa pinaka-powerful psychological signals. Ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay kadalasang may sariling buhay, may sarili siyang focus, may sarili siyang direction. Hindi umiikot ang mundo niya sa validasyon ng babae. And Wantua is extremely attractive. Bakit? Dahil ang signal nito ay independence. At independence signals strength. Halimbawa, may lalaking lagi available, lagi nag-a-adjust, lagi naghihintay, lagi nakafocus sa babae. At may isa pang lalaki, may sarili siyang routine, may sarili siyang priorities. Hindi siya unavailable intentionally, pero hindi rin siya overly available. Kapag busy siya, busy siya. Kapag free siya, present siya. Hindi niya sinasakripisyo ang buong buhay niya para lang ma-impress ang babae. At ang ganitong lalaki ay nagiging mas attractive over time. Dahil may sarili siyang gravity, hindi siya umiikot sa iba. May sarili siyang orbit. Women trust what they feel, not what you say. Ito ang isang malaking pagkakamali ng maraming lalaki. Akala nila, attraction comes from convincing the woman logically, through words, through explanation, through showing achievements. Pero ang totoo, attraction comes from emotional experience. Hindi sa sinasabi mo, kundi sa nararamdaman niya kapag kasama ka. Ang lalaking hindi nagpapakitang gilas ay nagbibigay ng calm emotional experience. Walang pressure, walang trying hard energy, walang neediness. At ang calm emotional experience ay addictive. Halimbawa, may lalaking sobrang trying hard mag-impress. Sa surface, impressive siya, pero may subtle pressure, may subtle tension. Ngayon may lalaking kalmado lang, relaxed, comfortable sa sarili niya. Kapag kasama siya, relaxed din ang babae. At ang emotional state na iyon, ang nagiging association niya sa lalaking iyon. Hindi achievements, hindi words, kundi emotional state. Neediness is the biggest attraction killer. Ito ang brutal truth na bihira sabihin. Nothing kills attraction faster than neediness. At ang pagpapakitang gilas kadalasan ay rooted sa neediness. Need for approval,
need for validation, need to be seen as valuable. At ang subconscious ng babae ay very sensitive sa ganitong signals. Halimbawa, kapag ang lalaki ay laging naghahanap ng reaction, laging naghahanap ng approval, laging naghahanap ng confirmation, unti-unting nawawala ang attraction. Hindi dahil may mali sa kanya bilang tao, kundi dahil ang energy niya ay seeking instead of grounded. Samantalang ang lalaking hindi nagpapakitang gilas, hindi siya naghahanap ng validation, hindi siya naghahabol ng approval, at ang ganitong energy ay naturally attractive. The difference between performance and presence. Maraming lalaki ang nagpe-perform, pero kakaunti ang may presence. Performance is trying to show value, presence is naturally having value. Kapag ang lalaki ay nagpapakitang gilas, he is performing. He is trying to create attraction. Kapag ang lalaki ay calm, grounded, and secure, he is not performing. He is simply present, at ang presence ay mas powerful kaysa performance. Halimbawa, may lalaking sobrang energetic, sobrang loud, sobrang trying hard maging impressive, at may lalaking calm, relaxed, composed. Hindi niya sinusubukang kontrolin ang perception ng iba. Pero naturally, siya ang nagiging center of gravity. Ito ang difference ng performance at presence. At ang presence ay hindi pinipilit. Ito ay nanggagaling sa internal security. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito. Ang tunay na attraction ay hindi nagmumula sa pagpapakitang gilas, kundi sa katahimikan ng lalaking hindi kailangang patunayan ng sarili.